two, sound check. Hello, hello, one, two, sound. Amen. A blessed afternoon po sa bawat isa. Sige po. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Continue to praise God. Hallelujah. Let's honor Him. Thank you, Jesus. We praise you, Lord of God. Hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit, we welcome you right now for this weekend service. Hallelujah. We're going to praise you, God. Hallelujah. We thank you, Lord. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying down for the joy of the Lord. You say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Sing, I am pressed, but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond a curse, for this promise will endure. This joy is gonna be my strength. Through the sorrow may last for the night, this joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. You say yes, Lord. You say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. One more time, you say yes, Lord. You say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Sing, I pressed, God, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. This joy is gonna be my strength. Through the sorrow will last for the night, this joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, say, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. One more time, you say yes, Lord. You say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Praise your name, O God, hallelujah.
Gonna praise you, Jesus. Oh, we welcome you, God. Gonna worship you, God, today. Honor you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you right now in this place. We welcome you, Holy Spirit, right now. Hallelujah. Come on, church, let's continue to worship God and honor Him right now. Thank you, Lord. Hallelujah.
Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm waiting for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with me. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Nothing can compare to you. Compares to this place. Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Reaching for your hand, you hold, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and truth. I worship you, spirit and truth. I worship you, spirit and truth. Hallelujah. Yes, Lord, the kingdom of heaven, Lord, is in this place. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Patuloy, Panginoon, ipinakakatiwala po namin sa iyo, Panginoon. Lord, ang araw na to na ginawa mo, Lord, to worship you in spirit and in truth, Lord. Maghari ka, pagharian mo kami, Panginoon, ng iyong kabanalan at ng iyong katuwiran, Panginoon. Maghari ka, manguna ka, Panginoon. Lord, sa hapong ito, hayaan mo, Banal na Espiritu, patuloy kang magturo, patuloy, nabigyan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan, lakas na nanggagaling sa iyo, Ama. Lord, we thank you, Lord, for the miracles, for the favor, O God,
na patuloy, Lord, tuloy-tuloy sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, Lord, patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang hapong ito. Maging sa aming lahat, Panginoon, ang aming mga kaloob, Panginoon, Lord, I declare right now, God, multiplication, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. We give you all the glory, all the honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Isang magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon. Good afternoon, church. Isang magandang hapon po sa lahat po ng aming mga viewers, lahat ng mga nanonood sa mga online. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen. So sige po, tayo po ay darako na sa salita ng Panginoon. Amen. Naniniwala po ako, no, na ito yung araw. Amen. This is the day that the Lord has made. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, and I will rejoice. Amen. And be glad in it. Amen. Lahat nga po ng punong-puno ng joy, magsabi ng amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo ay darako na sa salita ng Panginoon. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito, no, ito po ay aking pinamagatan, the truth stands the test of time. Amen? So, makikita po natin yan sa Proverbs chapter 12, 19 to 20. Okay. Truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment. Deceit is in the hearts of those evil, but those who promote peace have joy. Amen. Hallelujah. So sabi po dito, no, naniniwala po ba tayo, no, na ang ang kasinungalingan po ay yan po ay nanggagaling sa kaaway. Amen. Pinapatunayan po yan, no, nung doon sa Genesis chapter 3. Amen. Na kung saan, no, naipasok o naipakilala ng kaaway ang kasinungalingan sa ating mga ninuno na sina Adan at Eva. Amen? Lying may work, sabi dito, momentarily, but one lie requires more to cover it. And it forms a habit. Kapag po ang kasinungalingan, amen, ay hindi po natin ito na-overcome. At ito ay nagiging habit po. Amen? Nagiging habit po. At kapag nagiging habit mo yan, ang sabi dito, amen, ang kasinungalingan na nanggagaling sa kaaway, ang dami pong kino-cover. Amen. Pag sinasabing kino-cover, no, marami tayong mga dahilan. Amen. For example, tinanong ka ng RRF leader mo, bakit wala ka? Amen. So, maraming mga kino-cover. Amen. Ng mga, hindi ko naman po sinasabi na tayo po ay sinungaling. Amen. But sometimes, sabi dito na ang kaaway, yun po yung purpose niya. Amen. At naniniwala po ba kayo na kapag ang kasinungalingan ay ito ay hindi natin na-overcome, ito po ay nagiging habit po natin. Amen po. Sabi dito, and it forms a habit, and you will be found out a liar and fraud. Ang sabi dito, fraud, it means, ang sabi dito, pandaraya. Pandaraya, pandilim lang ng kaaway. Masiglayin ako. Amen. Pag sinabi nating fraud, sabi dito is pandiling lang o pandaraya ng kaaway. Amen po ba? And ang sabi dito, but the man who always tell the truth. Lahat po na nagsasabi ng katotohanan dito, magsabi ng amen. Ito po ang pangako ng Panginoon. But the man who always tell the truth will live securely and be prospered by God. Amen. Sabi dito, to make the story short, sabi dito, make a total honesty. And your will be, sabi dito, and your policy. Amen. Sabi dito, there are two mentor names. Ang sabi dito, may dalawang sinasabi dito about
Metonyms. No? Ano ba ibig sabihin ng metonyms? Metonyms, it means, ang sabi po dito, a figure of speech which an object or idea represents a larger concept that related to it. Amen. At ito po, no, ang pinag-uusapan po dito ay ang ating lips and ang ating tongue. Amen. So ano ba ibig sabihin nito? The lips and tongue, no, ang sabi dito, which stand for the words they produce. Sa loob po ng isang araw, isa-isang minuto, ilang mga salita, no, ilang mga salita ang nabibigkas natin. Hindi na lang po oras, in every minute, how many words? Amen. How many words, no, na ating inilalabas sa ating mga bibig? How many words na inilalabas natin yan negatively and positively? Amen po ba? The lip and tongue which stand for the words they produce. Ito po ay nagpuproduce ng kasinungalingan, ng kabutihan, ano pa, negatively and even positively. Both serve the same purpose. They are used to represent the speaking ability of a man and the words he utters. Ang sabi dito. Amen po. Kaya nga po kung hindi natin babantayan, amen, yung ating mga bibig o nga ating mga labi, ang sabi dito, may pagkakataon, amen, na ang kasinungalingan ang siyang nagpiprevail. Amen, sa mga buhay natin. Amen po ba? At ang sabi ng salita ng Panginoon, ang lahat ng tao na nagsasabi ng katotohanan, ang sabi dito, sila po ay napagpapala. Amen po ba? And now, ang mga salita na nailalabas natin, ang sabi dito, ito po daw po ay nag-produce, amen, ng iba't ibang purpose. Amen po. They are used to represent the speaking ability of a man and the words he utters. Sabi po dito, the lip of truth describes a man who always use his lip to speak the truth. Amen. Ang layunin po ng Diyos, amen, bakit inilagay ang ating mga bibig, amen, ay para po bumigkas ng katotohanan. Amen. Magdeklara ng katotohanan ayon sa pangako at salita ng Diyos. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? And then sabi dito, a lying tongue describes a man who often use his tongue to form a lies. Amen. At may pagkakataon naman, no, ang ating mga dila, amen, ay ito ay nagdi-describe ng mga salita, ng mga bagay-bagay, ang sabi dito, ng mga kasinungalingan. Amen po ba? Ang sabi dito, Jehovah is a God of truth. Sino po'y naniniwala dito? Na ang Diyos, ang sabi dito, ay ang Diyos ng katotohanan. Amen. Jehovah is a God of truth. He hates lies and a liar. Deuteronomy chapter 32 verse 4, ang Diyos po mismo, ang sabi dito, ay ang Diyos ng katotohanan. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay ang Diyos ng katotohanan, ang sabi dito ay kinamumuhihan niya, ang sabi dito, ang mga sinungaling at ang kasinungalingan. Amen po ba? All liars shall spend eternity in the lake of fire. Revelation chapter 21, 8:27. Amen. Ano po sinasabi ng Revelation? No, ang lahat, no, ng mga sinungaling o mga kasinungalingan na nanggagaling kay Satanas, ang sabi dito, yan daw po ay napupunta saan po? In the lake of fire. The lake of fire, it symbolize, ano po? The hell. Amen po ba? Kaya nga po ang gusto po ng ating Diyos, no, ang gusto ng ating Panginoon, no, tayo po ay talagang ay manahan, no, doon sa katotohanan na itinuturo po ng Diyos Ama sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Amen? Amen. Nandyan po ba kayo? Kaya nga ang sabi dito, Jesus is the faithful and true witness because He loved the truth and spoke the truth. Amen po ba? So ibig po sabihin, katulad ng sinabi ko kanina, ang Diyos, ayaw niya ang sinungaling at ang kasinungalingan. Amen po ba? Pinapatotohanan po yan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang sabi dito is the faithful and true witness. Amen po ba? Jesus is the faithful and true witness because He loved the truth. Mahal ng Panginoon. Ang sabi dito, ang lahat na nagsasabi ng katotohanan o nagtuturo ng katotohanan. Amen. Ang sabi dito, at nagsasalita ng katotohanan. Amen po. Amen. The devil is the father of lies.
Ang diablo ay ang ama ng kasinungalingan. Amen po ba? Genesis chapter 3 verse 4 to 5. He rebelled against God. Amen po. Ang kaaway po ay nagrebelde sa Diyos. Amen. He is a deceiver. They transform themselves to appear as something very different than reality in order to deceive. Amen. Kaya nga po siya ay tinawag na deceiver. Siya ay tinawag ng kasinungalingan because yun po yung purpose niya. Ano yung purpose niya? Na ang sangnilikha ay mapunta sa kanya. Subalit hindi hinayaan ng Diyos yun. Amen. Kaya nga po, sa ating mga buhay, kailangan alam natin kung ano yung mga dinideklara natin, ano yung mga binibigkas natin araw-araw sa mga buhay natin. Amen. Sabi dito, the Jehovah is our God. Ang sabi niya dito, He speak the truth. Amen. Ang gusto ng Diyos ay nagsasabi tayo ng katotohanan. Nagtuturo tayo ng katotohanan. Amen. Amen po ba? The message of the kingdom of God is understanding our rights. Amen. Kung alam mo kung ano yung position mo, kung ano yung rights mo sa harapan ng Diyos sa mensahe ng kaharian. So, ibig sabihin, sabi dito, you know how to speak the truth. Amen? Sino po dito yung taga-kaharian? Magsabi ng hallelujah to the King. Kung tayo po ay taga-kaharian, then, sabi dito, the message of the kingdom of God is understanding. Inuunawa natin, alam natin, naiintindihan natin yung ating mga rights. Amen po ba? Ano ba yung mga rights natin? Sa pamamagitan ng ating pagbigkas, sa pamamagitan ng ating pagdideklara, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Amen? Yun po yung kailangan natin binibigkas araw-araw. Amen po ba? Ang tanong, ano yung mga binibigkas natin at ano yung mga dinideklara natin? Amen po ba? At ilang porsyento? Amen? How many percent? Amen. Yung mga nabibigkas natin ng kasinungalingan at ng katotohanan araw-araw sa mga buhay natin. How many percent? Sabihin mo sa katabi mo, how many percent? Amen? Ilang porsyento? Amen? Ang ating binibigkas, ang ating dinideklara sa mga buhay natin. And ibig sabihin, kung mas marami, yung lies na nabibigkas araw-araw na at araw-araw sa mga buhay, then, inahayaan natin na manahan ang kaaway sa mga buhay natin. Because ang sabi dito, the devil is a liar. Amen? Ang kasinungalingan ay nanggaling sa kaaway. Amen po ba? So na, how many percent? How many percent? Ilang porsyento? Amen? Ang dinideklara natin araw-araw sa ating mga buhay, minuto. If God, amen, you know your rights in the kingdom of God, then, ang sabi dito, alam mo kung ano yung mga binibigkas natin araw-araw. Amen? Naniniwala po ba tayo na ang kaaway is a deceiver? Yes. Pinatotohanan natin yan in the Garden of Eden. Amen? Amen po ba? Anong ginawa niya doon? Doon sa man na create ni Lord? Ano sana? Dinisid niya yung tao na iniligay ng Diyos doon sa Garden of Eden. Amen? Kung kakainin mo ito, magiging parang Diyos ka. Amen? So makikita natin doon na mula't mula pa ang kasinungalingan ng kaaway ay nag-a-arise. Amen? If we will not aware, kung hindi tayo magiging aware, amen, sa mga bagay-bagay na pilit ini-inject ng kaaway, unang-una sa ating kaisipan, then hindi po natin ma-overcome yung kasinungalingan ng kaaway sa mga buhay natin. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Ang sabi po dito, the message of the kingdom of God is understanding our rights. You know your rights now. Alam mo ba yung iyong rights? Alam mo ba kung ano yung posisyon mo sa kaharian ng Diyos? Sabi ko nung last Wednesday, ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. Amen. It's within you. Amen. Ang kaharian ng Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Kung ang kaharian ng Diyos ay nasa sa atin, we need to confess it. Amen. Kailangan na nagmamanifest. Sabihin sa katabi mo, kailangan nagmamanifest. Nakikita yan. Amen po ba? And sabi dito, if you know your rights in the kingdom of God, in the Garden of Eden, the Lord give us the personal knowledge about the truth. Amen. Sa Garden of Eden, ipinahayag o ipinakilala ng Diyos ang katotohanan. Personal truth sa kanyang mga nilikha. Kina Adan at Eva. Amen?
The Lord give us the personal knowledge about the truth. Amen? It's a reminder, bago pa po inilagay ang tao doon sa Garden of Eden, punong-puno na po ng kaalaman. Amen? Punong-puno na po, amen, ng kaalaman, ng katotohanan. No? Doon sa Garden of the Eden, from the beginning. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi dito, no, in the Garden of Eden, the Lord gave us the personal knowledge about the truth. The gospel of the kingdom emphasized that not only can we know the spiritual truth as facts and doctrine, but we can come to understand an intimate and personal knowledge of Christ which lead to manifestation and transformed living. Amen po ba? Kung talaga pong tayo ay pinaghaharian ng Diyos, ang sabi dito, at alam natin ang katotohanan from the beginning, ang sabi dito, ang mensahe ng kaharian ay ine-emphasize niya not only, ang sabi dito, the spiritual truth, ang sabi dito, at hindi lang para malaman kung ano yung facts at doctrine, bagkus ang sabi dito, inaalam din natin ang totoong katotohanan. Amen? Ano yung totoong katotohanan na ipinahayag ng ating Panginoong Jesus dito na kailangan nating i-preach? Alin po yon? Ang mensahe ng kaharian. Amen po ba? Amen? Wala pong ibang mensahe ang pinris ang ating Panginoon maliban. Amen? Ang kanyang kaharian o ang paghahari niya dito sa kalupaan. Amen po ba? Amen po ba? And nasabi dito, no, not only can we know the spiritual truth as facts and doctrine, but we can come. Amen. Kailangan dinadala po natin, naiintindihan po natin. Amen. Kung ano yung mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? And nasabi na, understanding, but we can come to understand. Understanding an intimate and personal knowledge of Christ. Amen po ba? Personal knowledge of Christ, no? Makikita po natin yan sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Panginoon in our relationship with the Lord, sa pamamagitan ng pagme-meditate ng kanyang salita. Amen? Kapag na-meditate mo and truly, no, talagang binabasa mo ang salita ng Panginoon, ang sabi dito, nagkakaroon tayo ng personal knowledge about kay Christ. Amen po ba? Kaya nga po, yun yung isang bagay, no, pilit ipinapaunawa ng yung mga pastor, ng yung mga RRF leaders, no, talagang ine-encourage tayo how to read our personal Bible. Amen? Isa sa mga nire-reach out ng church, no, lahat no, ng member ng church, talagang alam natin kung paano i-meditate ang salita ng Panginoon. We will grow, we will mature, we will nurture sa pamamagitan ng salita ng Diyos kapag ating itong binabasa. Amen? Magkakaroon tayo ng personal knowledge sa Panginoon. Which lead, no, ito ay naglilid sa atin, sa ating mga buhay. Makikita natin doon because we know the Word of God, because we know the truth, at sa ayaw mo sa gusto kapatid, magmamanifest yan. Amen? Sabi dito, an intimate and personal knowledge of Christ, which lead, sabi dito, to manifestation, and sabi dito, magkakaroon tayo ng transformed living. Pag sinabing transform, yung ating pamumuhay, amen, talagang tayo ay totaling nabago sa Panginoon. Lahat po ng nabago sa Panginoon, magsabi ng amen. Amen. Now, ang sabi dito, meron po tayong steps knowing the truth. May tatlo tayo dito. The steps knowing the truth, sabi dito. The first step, sabi dito, to understanding God is to know that He understands us. Amen po ba? Kung alam po natin yung unang hakbang, ang sabi dito, para malaman natin ang katotohanan, ang sabi dito, kailangan, ang sabi dito, naiintindihan daw natin. No? Ang Diyos, at ang Diyos ay naiintindihan din niya tayo. Amen. Pumapasok po dito our personal relationship with the Lord. Amen po ba? Kapag meron kang personal relationship sa Panginoon, nakikilala mo siya at nakikilala ka niya. Amen po ba? Lahat ng mga kumikilala sa Panginoon, magsabi ng amen. Amen. Naiintindihan po ba natin? No, nagkakaroon po tayo ng intimate relationship sa Panginoon. God is to know that He understands us. Naiintindihan ka ba ng Panginoon? Tanong ko lang po, naiintindihan ba tayo? Kasi kung hindi tayo naiintindihan ng Panginoon, wala tayo ngayon dito. Amen? Wala tayo ngayon dito. Paulit-ulit na nagkukulang, paulit-ulit nagkakasala, paulit-ulit na nadadapa, paulit-ulit
Amen, na lumalayo sa Panginoon. Kung hindi tayo naiintindihan ng Panginoon, wala tayo lahat dito. Pero praise God, amen? Salamat sa Panginoon dahil doon sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Amen. Doon sa kanyang pagtsatsaga. Amen. Doon sa kanyang ginawa para sa atin hanggang ngayon. Hanggang sa muli niyang pagbabalik. Amen. Hindi nagbabago yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. At kapatid, amen, hindi lumalayo ang Panginoon sa atin. Tayo ang lumalayo sa Kanya. Amen? Amen po ba? Sa Psalm chapter 139, verse 1 to 24, sasummarize ko na lang po. Ang sabi dito, no? Psalm chapter 139, verse 1 to 24, ano bang sabi dito? Itong summarize na to. Sabi dito, how precious are your thoughts about me, O God? Amen. Yung pangako ng Panginoon, talaga pong tinetreasure po ba natin yan? Yung salita ng Panginoon ay precious ba talaga sa atin yan? Amen? So, nagiging precious yan. Kung may pinagdadaanan ka man, meron ka mang sitwasyon sa buhay na akala mo hindi ka na makakawala doon, nagiging precious pa ba yan? Dinideklara pa rin ba natin yung salita ng Panginoon sa mga buhay natin? Precious yung salita ng Panginoon sa mga buhay natin. May pagsubok man, may pinagdadaanan man. Thank God! Amen! Pinapasalamatan natin ng Panginoon. Why? Because pinagaharian tayo, nagahari siya. God, no, is within us. Ang Panginoon ay nasa atin na, kaya nga po, ang mensahe na kairaan, Jesus. Amen. He gave everything. No, ibinigay niyang lahat. Sabi nga, todo-todo eh. Amen. Binigay niyang lahat. Pag sinabing todo-todo, lahat. Pati buhay, kaya nga iba, kaya sinabi ko lahat, pati buhay niya ibinigay sa atin. Amen po ba? Ngayon ang tanong, naiintindihan ba talaga tayo ng Panginoon? Yes! Amen! Amen po, magkamali ka man, darapa ka na, lalayo ka man. Amen, pero still, nakastand pa rin ang Diyos doon sa kanyang katotohanan. Nakastand pa rin ng Diyos doon sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Now ang tanong, tayo ba nakastand pa rin doon sa katotohanan? Amen? Na binabasa natin at minemeditate natin sa salita na kasi ang Panginoon, ipaglalaban ka niya, nakastand sa sayo ngayon, ikaw. Ini-stand mo ba talaga si Lord? Luto. Amen? So, ang sabi dito, at no, precious ba talaga? No, ang salita ng Panginoon, kayamanan. Ang salita ng Diyos ay kayamanan. Ito ay nagbibigay buhay at pag-asa sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, kung ikaw ay hapong-hapo, amen, talagang bibigyan ka ng wisdom, bibigyan ka ng strength ng Panginoon to pursue your life no matter what. Amen po ba? Second step, unang step, understand God is to know that He understands us. Number 2 step. Second step, we depend on God Himself to open our minds to understand His truth. Amen po. Pumapasok po dito, no, ang mensahe ng kaharian. Salamat ang mensahe ng kaharian, ang siyang daladala natin ngayon, na-open yung ating mindset. Amen. Na-open yung ating minds about the truth. Amen. About the true gospel of Christ. Amen po ba? Now, ang sabi dito, no, nakadepende ang ating mga buhay sa Diyos. Dahil nakadepende ang ating mga buhay sa Diyos, ang Diyos mismo, no, ang Diyos mismo, no, ino-open niya ang ating mga mind, ang ating mga kaisipan para maintindihan natin ang kanyang katotohanan, no, nagmamanifest sa ating mga buhay. Amen. Sabi kanita, Jehovah is a God of truth. And He hates the lies. Amen po. Ang Diyos ayaw niya yung kasinungalingan. Amen po. Matutuhan daw po natin ang sabi dito. At kapag hindi natin na-overcome ang kasinungalingan ng dyablo, then ang sabi dito, it will become our habit. Amen po ba? Nagiging habit na natin yan. At parang sabi ko nga, no? Kapag sabi ng salita ng Panginoon, pag hindi, hindi. Pag oo, oo. Pero tayo po, hindi. No? May kami itong niya pa. Pag finalo up ka ng RRF leader mo, finalo up ka ng pastor mo, marakal ka pa ba? Kaya pastor mo. Niya po? Why? Because, sabi dito, no, andoon yung guilt. Amen? At ang Panginoon, no, sabi ko nga kung ang bawat isa sa atin, hindi tayo naiintindihan ng Panginoon. Every time na tayo lalapit sa Panginoon, pwede tayong sumbatan ng Panginoon. Pero minsan hindi tayo sinumbatan ng Panginoon. Siguro tayo pa.
Amen. Tayo, pwede natin sumbatan ng Panginoon, Lord, bakit inalaw mo to? Pero ang totoo, no, binigyan na tayo ng pagkakataon na Panginoon na i-warn sa mga bagay na to, pero pinilit pa rin natin yung sa atin. At may pagkakataon doon sa ending ng story ng buhay natin, sinisisi natin ang Panginoon. Pero si Lord, binigyan niya yung buhay at sinisiba niya ang bawat isa sa atin? Hindi. Amen po? Andyan po ba kayo? And ang sabi dito sa Psalms chapter 119 verse 12 to 20. Sabi dito, sa summarize po ng verse na yan, open my eyes to see the wonderful truths in your law. Pumapasok po dito ang mensahe din ng kaharian kanina. Sabi dito, ino-open ng Panginoon, ng Diyos Ama yung ating mga kaisipan. Amen. Para mabago. Amen. Matanggal yung mga nakapasok dyan. Yung mga data, yung mga information from the beginning. Amen. Yung lahat ng mga kasinungalingan ng kaaway na inilagay sa ating mga kaisipan. Ang gusto ng Diyos, amen, ay i-delete natin yan. Delete natin yan. Ang sabi doon, kailangan natin na tawag doon sa ma-reformat. Amen. At i-welcome. Amen. A new beginning, a new mind na nanggagaling sa Panginoon. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? And now, ang sabi dito, in Psalms 190, 12 to 20, open my eyes to see the wonderful truths in your law. Sabi dito, yakapin po natin kung ano yung mga kinocommand ng Panginoon sa atin. Amen? Kasi kadalasan, sabi ko nga yung mensahe ko last week sa online, no, pag nag-preach ka ng mensahe ng kaharian, ang sabi dito, by law daw yan. No, at ayaw nila yung mga batas. Amen? Alam niyo po ba, kahit dito po sa Pilar, kahit saang bansa may mga batas na dapat sundin. Amen po ba? Kung meron, minsan nga, meron ng batas, pero magulo pa rin. Eh, paano kung wala pang batas? Amen po ba? Ay, nasabi dito, kailangan daw po natin maintindihan yung mga bagay-bagay na kinocommand ng Panginoon sa atin. Ano yung kinocommand ng Panginoon? Lumakad tayo ng may kabanalan because our Father in heaven is holy. Lumakad tayo ng may katuwiran. Lumakad tayo, sabi doon, hallelujah, lumakad tayo ng may katuwiran. Amen. Lumakad tayo ng may kabanalan because our Father in heaven is holy and righteous. Amen. Amen. Mahirap lang po sundin ang pinapagawa ng Panginoon kapag po tayo ay ayaw natin iwanan yung mga bagay-bagay na nakasanayan natin. Kaya siya nagiging mahirap. Amen po ba? Amen po. Andiyan po ba? Totoo po ba? Totoo yan. Amen. Pero kapag yung kinocommand ng Panginoon, yun yung pamamaraan ng Panginoon para habang tayo rito nasa kalupaan ay nire-ready niya tayo sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon, walang mapapariwala. Walang mapapahamak. Kaya nga ganun na lang yung kanyang binigay yung buhay niya para sa atin. Amen? Hindi basta-basta na ibinigay ng buhay ng Panginoon para wala lang for the sake po. At ngayon, doon sa buhay na ibinigay ng gusto ng Panginoon na i-maintain natin yan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? Amen po. Gusto ng Panginoon hanggang sa muling pagbabalik yung kanyang buhay. Amen. Na nabubo doon sa krus ng Kalbaro hanggang sa kanyang muling pagbabalik ay hindi mawawala ng saysay yung kanyang ginawa para sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Amen po. Kaya nga ang sabi dito, no, ino-open, no, ng ating Panginoon, ng ating Diyos, no, yung kagandahan ng katotohanan sa pamamagitan ng mga kinocommand ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Ano po ang purpose ng kaaway? To deceive us. Ipagpatuloy ang kasinungalingan na ginawa niya sa bawat isa sa atin. Now, ang tanong, magpapatuloy pa ba tayo doon? Sabihin mo sa katabi mo, hindi na. Bigyan po natin ng katarungan. Bigyan natin ng sa-isa yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen po ba? Andyan po ba kayo, yung mga magulang natin? Amen, bakit tayo pinapaaral? Amen, bakit nagsasacrifice yan? Kahit gusto nilang, meron silang kainin na gusto nila, hindi nila makakain-kain kasi iniisip nila, oh, bakal na yung GA niya, no? Baon ni GA to, kahit gustong kainin, no, ng magulang niya, ng nanay niya, itong pagkain na to, i-reserve niya yan para sa kanyang anak.
Amen? Bakit? Binibigyan niya ng saysay, no? Sinasacrifice niya yung lahat para sa kanyang anak. Ganun yung ginawa ng Panginoon sa atin. Amen po. Tayo po, papaboran nila ko kabaldugan. Yan, may kapangpangan na ako. Tayo po, nila ko kabaldugan o sa isang gawa ng Lord kaya katamo. Nung talaga Lord, itanggewa na kaya katamo, didinan tayang kahalagahan. Kalalam na. Kahalagahan at kabaldugan. Amen. Kabaldugan ng gawa ng Lord kaya katamo. Then, sabi dito, no, yayakapin natin, no, kung ano yung ginawa ng Panginoon at yung mga inuutos niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen? Amen po ba? Yung mga magulang natin, kapag atilang inutos kaya katamo, sinunod tamo, nang sabi dito, mapapawaw, lalo na nung inutos na kamo, menwas kang pinggan, tapos dinis may buong bale. Siyempre, matnanang gawa na ng imaning, kaya nga rin, matulay. Niya po, nanong gawa na, minsan, di na yung reward yan. Nanong buri mo na. Nanong buri mo yung milk tea. Nanong pa itami, buri mo itang mango grahams. Why? Kasi mesiyahan nyo. Amen? So, makanya niya naman po yung Lord. Amen? At saka po ba, Ken, sabi dito, no, hindi ibinigay ang batas para pahirapan tayo. Amen? Baguhin po natin yung mindset na yon. Amen? Kaya po nandyan yung law o yung mga kinocommand ng Panginoon para maging aware po tayo. Amen. Maging aware tayo doon sa mga bagay-bagay na inuutos po ng Panginoon sa atin. Amen. Number 3, third step. God honors our declaration through prayers with understanding. Amen po ba? Sabi dito, ino-honor ng Panginoon ang bawat salita ng katotohanan na binibigkas natin ng gagaling sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Amen? Through prayers at doon sa kaunawaan ng salita ng Panginoon, we proclaim the Word, His Word. Amen? Sa pamamagitan ng ating mga panalangin. 1 King chapter 3, 9-12. No, ano ba sabi dito? So summarize, give me an understanding mind so that I can know the difference between right and wrong. Sabi po ng mga hari. Sabi dito, bigyan mo ko ng tamang kaunawaan ng kaisipan, ang sabi dito, upang malaman ko ang pagkakaiba ng masama at mabuti. Amen po ba? So, ang sabi po dito, no, ino-honor ng Panginoon ang ating mga declaration, yung ating mga prayers. Church, etamo po tatamad, manalangin. Etamo po tatamad, magdeklara, aldoldo, kembietamo. Then, kung dideklara tamo nga rin, makasaupla po rin. It will help us. Amen. At ang sabi dito, ino-honor, ginagrant ng Panginoon yung panalangin ng matutuwid. Ang sabi ng Book of James. Amen? Amen po. Sabi ni Santiago, no? Ang lahat ng panalangin ng matutuwid ay pinapakinggan niya. Amen po ba? Now, ang sabi dito, meron tayong tatlong step. Number 1, ano yung step number 1? Understanding God is to know that He understands us. Number 2, we depend on God Himself to open our minds to understand His truth. Number 3, God honors our declaration through prayers with understanding. Now, ang sabi dito, how do I know when sabi dito, my understanding of the gospel of the kingdom is right? Paano ko malalaman? Sabi dito, at maintindihan about ang mensahe ng kaharian kung ito ay katotohanan. Ang sabi dito, in Matthew chapter 3, 18-23. Sige. Sabi po dyan, andyan ba? Sabi dito, sa Matthew chapter 3, 18-23, listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and it snatches away what was sown in their heart. Amen po ba? This is the seed sown along the path. The seed falling on the rocky ground refers to someone who hears the word and at once receive it with joy. Next. But since they have not root, they last only a short time. When trouble
or persecution comes because of the word, they quickly fall away. 23. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of the world choke the word, making it unfruitful. Last verse. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. Amen. Ang sabi po dito, paano mo malalaman na ang mensahe ng kaharian, ang sabi dito, ay tama, ang gospel ng kaharian, ang tama, ang sabi dito, sinabi po dyan. Now, ang sabi dito, the good soil, pinag-uusapan niya the parable of the sower. Amen. So, ang sabi dito, the good soil represents the hearts. Amen. Of those who truly accept God's message and produce a huge harvest. If we fully understand the truth, we can bear fruit powerfully in our lives. Amen. Kapag, amen, ang salita ng Diyos ay tama. Amen. Ang pagkakatanim. Amen. Ibig sabihin, may pinagdadaanan. Sabi doon, may persecution man, may pinagdadaanan ka man. Kung ang salita ng Diyos ay matibay na naitanim. Amen. Sa ating mga puso, no matter ano man yung mga pinagdadaanan mo. Sabi ko nga kanina, ilalaban at ilalaban mo yan. Amen. Kasi ipinaglaban tayo ng Panginoon eh. Amen po ba? At ang sabi dito, no, the good soil represents the hearts of those who truly accept God. Lawang tanim. Ang tanong po, lahat ng tumanggap sa Panginoon, ang sabi dito, automatic po, yung good soil na yan ay nasa sa atin po. Amen? Amen po ba? Good soil, it means yung ating mga puso ay tama sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Ibig sabihin, the truth, ang salita ng Panginoon ay tangan-tangan natin. May pinagdadaanan ka man, o may pagkakataon, ang sabi dito, nanlulupay-pay, nanghihina ka. Amen? Yan ay parte ng buhay ng isang Kristiyano. Amen? Parte po ng buhay ng isang Kristiyano. Nung sabi doon na may mga pagsubok na may pinagdadahanan, minsan pinanghihinaan ka ng loob, yan po ay parte ng buhay ng isang Kristiyano. But, kapag ang buhay natin talagang rooted po no, sa salita ng Panginoon, may pinagdadaanan ka man sa buhay, yan po ay lubusang ipinagkakatiwala mo sa Panginoon. Ibig sabihin, sinusurrender mo ang lahat sa Panginoon at alam mo ang Panginoon ang siyang mag-take over ng lahat. Amen po. Yun yung sinasabing dito na yung puso natin ay tama sa harapan ng Panginoon. Those who truly accept God's message and produce a huge harvest. And after that, kaya nga sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga nakakaranas ng mga pagsubok, ano sabi ni Lord? Sabi ni Lord, patyating kang pagsubok ng sinabi ng salita ng Lord, sinabi na ba na, ala ang kainat nankin? Hindi, sabi ng salita ng Diyos, kapag may pinagdadaanan kang pagsubok, ano sabi niya? Mapalad tayo. Amen. Sino po naniniwala dito na mapalad kapag may pinagdadaanan? Kasi doon tumitibay. Alam niyo po, hindi lang usapan dito, hindi lang sa mga believers ang mensahe ito. Even sa mga unbelievers. Amen po ba? Amen? Bakit po? Amen? Kapag tayo po, amen, ay talagang rooted sa salita ng Panginoon. Amen? Makikita po natin how God works powerfully in our lives. Amen po ba? At ang sabi dito, magpuproduce po yan. Sabi dito, ng malaking harvest. Amen? Pag sinabing malaking harvest, kung ang puso mo ay tama sa harapan ng Panginoon, because you know the Word of God, because you know, amen, the Word, no, na naririnig mo, hindi lang basta narinig mo, kung hindi ito po ay talagang pumapasok sa puso natin. Amen po ba? And sabi dito, we fully understand the truth. Amen? Kapag may pinagdadaanan ka, ibig sabihin, naiintindihan mo ang katotohanan. At ang sabi ng salita ng Panginoon, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? And sabi dito, anong pangako ng Panginoon? We can bear fruit. Amen? Pag meron kang mabuting puso, dahil yung puso mo ay nanggaling sa Panginoon, ang sabi dito, take it or leave it. Magbe-bear po yan ng fruit. Maganda yung nailalabas
na nanggagaling sa puso mo. Bakit? Kasi ang puso mo ay nanggagaling sa Panginoon. Siyempre, puro kabutihan yan. At yung ang puso mo, lalabas dyan, magmamanifest yan, ay puro kabutihan. Amen po? Amen. Kaya nga po, wag nating hayaan. Sabi doon sa teksto natin, ang kasananulingan ng kaaway, wag natin hayaan ma-overcome. Wag nating hayaan na maging habit natin. Amen po ba? Amen po. Nandyan po ba kayo? In Colossians chapter 1:16, ang sabi dito, andyan ba ate? Colossians. Okay, ang sabi po dito, Colossians 1:16, that has come to you in the same way the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world. Amen. Sino po? Sinasabi po dito, throughout the whole world. Hindi lang po mga believers. Ipinangako ito ng Panginoon, kundi sa lahat po. Amen. Ng kanyang mga nilikha. Amen. Just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. Amen. Ang biyaya ng Panginoon ay nag-uumapaw sa bawat isa sa atin. Amen. Amen po. Because the grace of God, sabi dito, unmerited, unearned. Diba? Hindi natin deserve, but binigay pa rin ng Panginoon sa atin. Deserve ba tayong patawarin? Sa lahat ng mga kasalanan natin? Hindi. Amen. Pero, naging qualified tayo dahil nga doon sa ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Lahat tayo, walang kwalipikado sa harapan ng Panginoon. Naging qualified po tayo nung ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Siya ay namagitan sa Diyos Ama. Amen? Sa pamamagitan ng ating mga kasalanan, He paid for the price. Amen? Paulit-ulit na sinasabi ko. Amen? Merong ransom, may penalty ginawa. Amen? Yung bugtong na anak para sa atin. Amen? At yung bayad na ibinigay niya sa atin ay hindi basta-basta. Amen? Hindi pera, kundi buhay ang ibinigay niya para sa atin. Amen po ba? Kaya nga, katulad ng sinabi ko kanina, etamo papaburen, bibiguan. No? Binibigo ang Panginoon doon sa ginawa niya para sa atin. Etamo papaburan milalako kabaldugan o saysay inggewa na para kaya katam. Amen. Sino po dito yung nagmamahal sa Panginoon? Amen. Kung mahal po talaga natin ang Panginoon, bigyan po natin. Amen. Bigyan natin ng halaga yung ginawa ng Panginoon para sa atin. The good news is changing the lives everywhere. Ang sabi dito, hindi lang para sa atin. Ina-address, amen, yung gift of salvation and even yung katotohanan, kundi sa buong mundo sa kanyang mga nilikha. Kaya yung reason bakit tayo dito, bakit tayo humahayo, bakit tayo nag-preach ng salita ng Panginoon, amen. Why? Because gusto ng Panginoon ang kanyang mga nilikha sa kanyang muling pagbabalik ay walang mapahamak. At sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin, magagamit. No, sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin ay magagamit ang ating buhay. Amen? To save souls. Amen po ba? Ang tanong ngayon, are you ready? Nagiging bahagi ka ba? Amen? O nagiging stagnant ka na lang? Nagiging stagnant ka na lang sa RRRF mo? No? Kung sino na lang yung nandun? Amen? Amen po ba? Amen? So sabi dito, maging parte po tayo doon sa Great Commission. Doon sa Great Commission na tinawag ng Panginoon. Sino po yung tinawag doon sa Great Commission? Sino po? Sabihin mo sa katabi mo, may palalawin ni Libay. Amen? Sino po yung tinawag sa Great Commission? Tayo po. Amen? Amen po. Sabi dito, the good news is changing the lives. Amen? Binubuo ang salita po. No, ng Diyos, ang sabi dito, ay binabago ang buhay ng sangkatauhan. When we heard and understand the true gospel. Amen. 2 Thessalonians chapter 3:5. Andyan ba ate? Sabi dito, may the Lord direct your hearts into God's love and Christ's perseverance. Amen po? Sino po dito yung dinidirect yung kanyang puso sa pagmamahal ng Diyos?
At dun sa pagmamahal ng Diyos, ang sabi dito, ito po ay nagkakaroon ng perseverance. Amen, sa ating mga buhay. Ang sabi dito, the Lord bring you into an ever deeper understanding the love of God. A true understanding of the gospel lead us to transform living. Kung naintindihan mo ang salita ng Panginoon, naintindihan mo ang katotohanan about the true gospel, ang sabi dito, ito daw po ay nag-lead, ang sabi dito, ng pagbabagong buhay, transform living. Amen. Why? Because sa mensahe po ng kaharian, ang manifestation po, automatic po, nakikita na sa buhay natin. Amen? Sino po dito yung pinag-aharian siya ng Diyos? Ibig sabihin, kailangan po nagmamanifest na yan. Naipapakita na po yan. Amen? Nakikita na po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. The truthful shall be established forever. God looks after those who love the truth and speak the truth under His blessing and favor. Amen po. Ang sabi dito, ang katotohanan, ito po ay na-establish not only today, not tomorrow, ang sabi dito, but forever. Amen po. Amen po. And ang sabi dito, God looks after those who love the truth. Sino po dito yung nagmamahal sa katotohanan? At ang sabi dito, and they speak the truth under His blessing and favor. Sabi po dito, sa conclusion na po ako, a wise person takes correction and criticism under consideration. Amen po ba? Amen po ba? Sino po dito may natutuhan sa hapong ito? Amen po. So ang sabi po dito sa ating mga naituro, no, sabi dito, the truth stand the test of time. Amen. Sa kabila no, ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, sa kabila ng mga persecution, sa kabila ng mga karamdaman, sige po, lahat tayo ay tumayo. No, ang sabi dito, kailangan pa rin po tayong stand ang katotohanan no, ng test no, ng Diyos sa mga buhay natin time to time. Amen po ba? At naniniwala po ako no, na habang tayo ay naririto, no, tayo po ay talagang sinishake ng Panginoon. Why? Because naniniwala po ako as no, sa kalupaan, no, normal po ang mga bagay na pinagdadaanan natin na yan. Amen? So naniniwala po ako, if God truly, no, naintindihan po natin yung katotohanan ng sabi ng Bible at ang katotohanan siyang magpapalaya sa atin at tayo po ay kakapit, we will stand the truth no, nanggagaling sa Panginoon. Amen po. Sige, lahat tayo ay manalangin. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa hapong ito. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo, Ama, Lord, ang aming mga buhay. The truth stands the test of time. May pagkakataon, Panginoon, may mga test, Panginoon, may mga bagay, Panginoon, na kaming pinagdadaanan sa buhay. But Lord, still, Lord God, ang kaaway, Lord, ipinapakita at ipinamamalas sa amin, Panginoon, Lord, ang kanyang kasinungalingan sa pamamagitan, Panginoon, Lord, ng buhay, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil kami po, O Diyos, ay kumakapit, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga pangako, sa katotohanan ng iyong mga salita. Inaangkin po namin, Panginoon, that this word and that this truth, Panginoon, Lord, ay magre-reign, Lord, at patuloy, Panginoon, mag-o-overrule po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. If truly, we understand the message of the kingdom and our rights, O God. Lord, kasunod nito, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon, sa iyong mga pangako, Panginoon, Lord. Kami po, Panginoon, ay panghahawakan po namin ito. Lord, magmamanifest po ito, Panginoon, sa mga buhay natin. At kapag ito ay nagmanifest, the truth, Lord God, we know the truth. At ito ay nagmamanifest, Lord God, normal lang himala,
Lord God, sa mga buhay namin, Lord. Lahat ng bagay, Panginoon, Lord, na nagiging negatibo sa mga paningin po namin, Lord God, naniniwala ito'y nagiging positibo because of the Word of God na patuloy, Panginoon, Lord, na narurot sa aming mga puso, narurot, Panginoon, sa aming mga kaisipan. Salamat sa transformation, Panginoon, na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat sa hapong ito and even sa lahat po ng aming mga onliners, Lord. I declare right now, Lord, sa lahat po, Panginoon, Lord, nakakaranas, Panginoon, ng mga lagnat, sipon, Panginoon, Lord, high blood, Panginoon, Lord, mga karamdaman, Lord. I declare, Lord God, right now, Lord, healing upon healing, Lord, restoration, Lord, sa kanilang kalusugan, Lord God, in the name of Jesus, Lord. Himala, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng kanilang mga karamdaman, in the name of Jesus, Lord. I declare Isaiah chapter 53, verse 5, by the stripe of Jesus, they are already healed, Lord, right now. Right now, right away, Lord God. Lord, I declare, oh God, healing, Lord, in the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord, sa oras na to. Patuloy po namin, Lord, ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa iyo at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Lord. I declare right now the love of the Father, Lord, in the name of Jesus. I declare protection, Lord. I apply the blood of Jesus, Lord, sa lahat po ng aming mga onliners and even sa mga kapatid na nandito ngayon. Maraming salamat, Ama. We give you all the glory, all the honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.